Sa nakaraang episode ng ating serye, tinapos po sa huling hapunan ng ating Panginoong Hesus noong unang Huwebes Santo. At ngayong Biyernes Santo, sama-sama nating pagninilayan at lalakbayin sa isang pinaka matindi, subalit ito'y mabilis na tagpo sa kasaysayan ng ating Panginoon. Sariwain natin ang mga pinagdaanan ni Jesus. Magandang araw po. Ako po si Brother Ryan America. Samahan niyo po ako sa ikalawang araw na pagbubulay-bulay, hatid ng Kapahayagan TV at UGC Unstoppable Grace Channel social media channels. Reflections on Easter Triduum. Sasamantalahin na natin ang paglalakbay na ito sa isang madamdaming tagpo. Pagkatapos ng hapunan, dito natin masasaksihan ang isang gabing puno ng dalamhati at bighati na nadarama ni Jesus. Iyon ay ang panalangin sa isang halamanan sa Getsemane. Alam nyo, makaraan ng ilang oras ng pagbabantay at panalangin, halos ilang ulit pabalik-balik ng Panginoong Jesus na dinadat ng natutulog ang mga alagad ni Jesus. At sa ikatlong pagkakataon, ginising ni Jesus sa mga alagad at dumating ang oras na kahintik-hintik o kahindik-hindik sa buhay ni Jesus ay ang pagkakanulo sa kanya ni Judas Iscariote at pagkakadakip sa Panginoong Jesus, kung saan dinala sa bahay ng mga saserdote at mga eskriba, kung saan nandoon at pinangunahan ni Anas at Caiphas, ang pinakapunong saserdote, at paulit-ulit na tinatanong kay Jesus tungkol sa mga kababalaghang ginawa niya. Tinatanong kung si Jesus ba ang anak ng Diyos. Ang tanging sagot, kayo na nagsasabing ako nga, at makikita ninyo na ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Dito natin masasariwa ang tagpo kung saan halos di kinaya ni Jesus ang mga bugbog, sampal, suntok,
paglulurhan, halos hablutin ng balbas, at halos bugbugin ang Panginoong Hesus. Subalit sunod ang alagad ni Jesus na si Pedro, nagpapainit. At doon sa lugar na yon, may mga nakakita sa kanya, sinasabing, hindi ba't isa ka sa mga alagad ni Jesus? Dininay pa ni Pedro. Sa ikalawang pagkakataon, tanong ulit. Ang sagot ni Pedro, hindi. Ikatlong ulit, tinatanong muli, hindi ba ikaw isang Galileo? Alam kong kasama mo si Jesus. Ang sagot ni Pedro, sumpaman, hindi ko nakikilala ang Panginoon. At dahil sa ikatlong sagot ni Pedro sa mga nagtatanong sa kanya, biglang tumilaok ang manok. At dahil sa tilawak ng manok, nagsisi na si Simon Pedro. Kinaumagahan ng unang Biyernes Santo, dinala si Jesus sa palasyo ni Poncio Pilato at doon iniharap at pinaratangan si Jesus. Kaya tinanong siya ni Pilato, ikaw bang hari ng mga Hudyo? Ang sagot ni Jesus, kayo na ang nagsasabi. Tanong ng tanong at paratang ng paratang laban kay Jesus ang mga tao. At doon, dinala pa kay Haring Herodes doon sa Galilea, kung saan nakatira ang Panginoong Jesus. At doon tanong ng tanong sa kanya ni King Herod, subalit ni kaputok man hindi sumagot. At pinabalik kay Pilato si Jesus. Pinapipili kung sino ang palalayain at kung sino ang papako sa krus. Bago yon, dinala si Jesus sa isang plataforma doon sa dako kung saan hinubaran ng damit si Jesus, dinali ang kamay sa haliging bato at doon sinimulang hampasin ang Panginoong Hesus. Halos dumugo ang kanyang katawan na umabot ng 39 na hampas na siyang natamo ng sugat dulot ng paghampas ng mga sundalong Romano. At pagkatapos, sinuton siya ng balabal na purpura, pinutungan siya ng koronang tinik, inilagay ang tambo sa kanyang kamay, nilibak siyang niluhod-luhuran at binati ng mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Sabay lurhan, kinuha ang tambo at hinampas. Pagkatapos, binalik kay Poncio Pilato si Jesus. Na makita ni Pilato ang ganong kalagayan ni Jesus, ang sabi ni Poncio Pilato, Ecce homo. Siya ba ang taong iyon? Tinanong si Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, taga saan ka ba? Ayaw mo bang makipag-usap? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan ako magpalaya o ang ipako ka sa krus? Ang sagot ni Jesus, kaya mo nagawa ito sapagkat ito'y pinagkaloob sa iyo ng Diyos, ang kapangyarihan yan. Ganun pa man, mas mabigat na kasalanan ang nagdala sa akin dito.
At dahil dyan, lumabas si Pilato at inilabas si Jesus sa parting kanan, at sa parting kaliwa ay ang isang bilanggong nagngangalang Barabas, isang mamamatay tao. At pinatatanong, sino sa kanila ang ibig kong palayain? Si Barabas na isang mamamatay tao, o si Jesus na tinatawag na Kristo? Ang sagot ng lahat ay si Barabas. Tinanong ulit sa kanila ni Pilato, ano naman ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na hari ng mga Hudyo? Sigaw ng lahat, ipako siya sa krus. At dahil sa sigaw ng mga madla, walang magawa si Pilato kundi sundin ang kahilingan nila. Tinawag niya ang isang samang alila at dinala ang isang batyang tubig at nagsimulang maghugas ng kamay. At sabay sabi ni Pilato, wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Kayo na ang bahala. Dito natin masasaksihan ang kahindik-hindik na tagpo kung saan ang mamamatay taong si Barabas pinalaya at si Jesus ay inilabas upang ipako sa krus. Hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Doon sa tagpong iyon, lumabas si Jesus, pasan ang mabigat na krus na kahoy at nilakad patungong Golgota. Hindi pa man makarating sa Golgota ay 3 ulit siyang nadapa sa sobrang bigat. At dahil dyan, nagpatawag ang sundalong Romano ng tutulong sa kanya sa pagpasa ng krus patungong Golgota. At tinawag nga ang isang magbubukit na nangalay Simon, isang magsasakang galing sa Cirene. At siya'y pilit nilang pasanin ang krus ni Jesus. At sa sobrang susuray-suray ang Panginoon, habang pasan ng Sireneyong si Simon ang krus, may dumating sa kanya ang mga taong nananambitan at nananaghoy sa kanya, pati na rin ang mga kababaihan. Nilingon sila ng Panginoong Hesus at sinabi niya, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang araw na sasabihin ninyo, mapalad ang mga baog, ang sinapupunang hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa araw ding iyon, sasabihin nyo sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginawa niya sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? Pagdating sa Golgota, doon dumating na kasabay ang 2 tulisang bibitayin kasama niya, kung saan pag doon sa Golgota hinubaran si Jesus, inihiga sa cross upang doon ipinako sa krus ang kanyang mga kamay at ang paa
At sa ulunan ng krus, may isang karatulang may nakasulat, Jesus ng Nazaret, Hari ng mga Hudyo. Sa wikang Hebreyo, Jesus Nazarenos Rex Judaeorum. At ibinangon ang krus kasabay ang dalawang tulisang nakabiti doon. At sari-saring kutya ang ipinatikim nila kay Jesus. At doon sa 3 oras na yon, sinambit ni Jesus ang 7 salita. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sari-saring kutya ang natatanggap ni Jesus mula sa mga nakamasid sa kanya. Tinuya siya ng mga tao, sabi, di ba ikaw ang gigiba ng templo at muli itatayo sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Tinuya rin siya ng iba pa. Iniligtas siya ng iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo, ang hinirang ng Diyos. Alam nyo, yung isa sa mga tulisang nakabitin, mayabang pa ng hamon. Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit yung kasama pa niyang tulisan, sinabihan siya. Sabi niya, ikaw napakayabang mo. Hindi ka ba talaga natatakot? Ikaw may tulad niya pinarusahan. Marapat lang na tayo parusahan ng ganito sapagkat tayong gumagawa ng kasalanan. Subalit ang taong ito'y walang ginawang masama. Paglingon kay Kristo Jesus ay sinabi, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka. Ang tanging sagot ni Kristo Jesus na may kalakip na pangako, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Sa mga oras ding yon, nasa paanan ng krus ang kanyang inang si Maria at ang isa pang Maria na asawa ni Cleopas. At nandoon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nagdadalamhati at ang minamahal na alagad sa tabi nito, ay winika niya sa kanyang inang si Maria, Ginang, narito ang iyong anak. At pagdating sa alagad ay kanyang sinabi, narito ang iyong ina. At mula noon, pinatira niya ang ina ni Jesus na si Maria sa tahanan. Sa oras din yon, nagdilim sa buong lupain kung saan nakatayo ang krus. Sumigaw si Jesus at yun ang ika-4 na salita, Eli, Eli, lama sabachthani, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam niyo po, nang marinig ang mga taong nakapanood sa kanya, sabay nagbulong-bulong at sinabi, tinatawag niya si Elias. Alam niyo po, sabi ng Panginoong Yesus, bagamat nagdidelirio siya, wika niya, nauuhaw ako. Alam niyo po, nang marinig ng mga kawal ang sambit ni Jesus, isang mangkok na puno ng maasim na alak, kung saan tinubog ang alak ng isang espongha na inilagay sa dulo ng isang tambo
at ipinasipsip kay Jesus. Sabi ng iba, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Alam nyo, pagkasipsip ng Panginoong Hesus ang alak ay kanyang winika, naganap na. Sumigaw ng malakas ang ating Panginoong Hesus. Halos parang kampante ang Panginoon habang siya'y nakabitin sa krus. Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Naranasan mo ba ang pag-ibig ni Jesus habang siya'y naghihirap sa krus? Halos hindi matiis ang Panginoong Hesus sa kanyang sakripisyo sa krus. At doon, mararanasan natin ang kanyang pait. Mararanasan din ang kanyang tunay na pagmamahal. At maranasan din ang kanyang walang maliw na pagmamahal sa atin ng Panginoon. Bakit ka ba naguguluhan sa panahong tayo'y nalugmok sa mga pagsubok? Nandito si Jesus. Nasa puso natin si Jesus. Hindi tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan. Mahal tayo ni Jesus. At nais ni Jesus na tayo ay lumapit sa Kanya. Huwag tayong sa walang kibo. Sa halip, lumapit tayo sa Diyos at humingi tayo ng awa sa Kanya. Magkaisa tayo sa panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos naming Ama, salamat sa sakripisyong dinanas ng iyong anak na si Jesus. Sa paglalakbay namin sa pinagdaanan ng aming Panginoong Hesus upang mailigtas ang buong daigdig. Damang-dama namin kung gaano kami kamahal ng iyong anak na si Jesus. Sa pamamagitan ng iyong salita, ramdam namin na siya'y nasa aming puso. Nadarama namin, O Diyos, na siya ay hindi nang iiwan. Tunay nga na ang kanyang mga salitang binigkas habang siya'y naghihirap sa krus ay aming maranasan. At nawa sa kanyang sakripisyo, ito'y aming ipinagpasalamat sapagkat sa pamamagitan ng kanyang dusa at kamatayan sa krus, ipinakita niya kung gaano kami kamahal. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong sakripisyo sa krus. At sa
huling bahagi ng pagninilay sa Easter Triduum na ito, sasariwain namin ang tagpo mula sa maghapong tahimik na puno ng lungkot at dalamhati tungo sa panibagong pag-asa sa pamamagitan ng maluwalhati mong pagkabuhay. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin kaysa ng panambitang panalangin ng aming Inang Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa ngalan ng iyong bugtong anak, ang aming Panginoon tagapagligtas, Panginoong Hesukristo, na nabubuhay nag-aharing ka sa mamot ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Ngayong Biyernes Santo, ipakita natin sa ating puso na kaya naghihirap si Kristo sa krus sapagkat mahal niya tayo. Maraming salamat po mga katuwang at mga ka-UGC sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ikalawang araw ng pagtatanghal na ito. Samahan niyo po ko sa ikatlo't huling pagtatanghal ng ating pagninilay tungkol sa Easter Triduum ng ating Panginoong Yesus. Sama-sama nating sariwain mula sa unang Sabado de Gloria na puro pananahimik at lungkot hanggang sa maluwalhating pagkabuhay ng Panginoong Yesus noong unang Easter Sunday. Samahan niyo po ko ngayong darating na Sabado de Gloria sa ikatlo't huling pagtatanghal ng espesyal na handog ng Kapahayagan TV at UGC Unstoppable Grace Channel social media channels dito sa Reflections on Easter Triduum. Ito po ang inyong kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner, at ang inyong cyber evangelizer, Brother Ryan Astillero, America. Maraming salamat po at magkita-kita tayo sa third part ng handog na ito.